Ang sarap po, no? Na maranasan po ang presensya ng ating Panginoon. Dapat yan po yung nasain po natin sa araw-araw po na tayo po ay nabubuhay. Malulugod po ang Diyos sa atin. Muli po, magandang umaga sa bawat isa't isa po sa inyo. Ganon din po yung mga nasa kanilang mga bahay na naka-online. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at nawa po, yung mga naka-online, tunay nga po na nakikinig kayo. Ano po, wala kayong ginagawa. Kasi po, kapag naka-online ka, pwede po naglalaba, nagluluto, naglilinis. Pero ang hinahanap po ng Diyos, yung kabuuan ng puso po natin kung paano po natin siya, nire-respeto o pinagkakaloob po natin yung ating buong pagsamba po sa Kanya. Amen. Amen po ba kayong mga naka-online? Okay? Napakaganda po ng topic natin at ngayon po, last na po ng linggo ng ng February. Patapos na po yung month of ng heart, ng puso. Subalit, ito po bilang mga Kristiyano po, hindi po nagtatapos diyan yung yung buwan ng February. Patuloy po tayong mananahan sa pag-ibig po ng ating Panginoon, sa pagmamahal niya po. Kaya nga, itong buong month ng February po, atin pong tinalakay kung paano po yung how to experience the best of God's love. Kung paano po natin maranasan yung pinaka-mabuti po sa pag-ibig po ng ating Panginoon. Unang linggo, atin pong pinag-aralan, experience God's best love through faith in Jesus Christ. Hindi ko na po masyadong explain dahil po panoorin na lang po ninyo uli sa mga YouTube po natin, sa Facebook, nandiyan po yan. Yung pangalawa po, experience the best of God's love with an obedient heart. Yung una po, by faith. Pangalawa, obedient heart. Pangatlo po, experience the best of God's love in fellowship with believers. Kailangan po natin yung fellowship, yung sinabi ninyo eh. Pagsasamahan. Fellowship. Napaka-importante po dahil nga dito po, sabi nga ng salita ng ating Panginoon, as iron sharpens iron, sabi po diyan. Kung tayo po ay merong fellowship, yung mga experiences po ng mga kapwa po nating mga mananampalataya, kapag ito po ay kanilang ipinapahiwatig o kanilang tinetestify kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay nila, tayong mga nakakarinig na i-encourage po tayo. Kung akala po natin yung ating problema ay napakabigat, kapag narinig natin itong ating kasama ito, yung kapatid po natin doon sa CEO po natin, mas mabigat pala yung sa kanya. Mas matindi pala yung problema niya. Ngayon makikita natin doon, matututunan po natin, paano niya napagtagumpayan yon. At dito natin malalaman kung paano niya napagtagumpayan niya yon dahil hindi siya huminto sa pananalig o sa kanyang pananampalataya o sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pananalangin at yung ipinagkaloob niya ng buong buo ito sa kanya, sa ating Panginoon. Kaya napagtagumpay. Kaya ikaw naman, na gano'n ang problema mo, na akala mo napakabigat, alam ko na kung ano ang sikreto ngayon. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. As iron sharpens iron. Kaya nga po ngayong linggong ito, atin naman po pag-aralan kung paano po yung experience the best of God's love by dwelling in His presence. Pag sinabi pong dwelling, ito po yung habitation o yung house. Bahay. Kapag nasa bahay ka, sa mismong bahay mo, meron kang kapayapaan at pwede mong gawin yung gusto mong gawin. Katulad ditong bahay-sambahan na ito. Dito po tayo nananambahan. Dito po tayo umaawit. Ipinagkakaloob po natin yung pinakamataas natin pagsamba sa ating Panginoong Jesus. At dito po, nagagawa nating umiyak. Lumuluha po tayo. Sumisigaw po tayo. Nadarama po katulad kanina, damang-dama po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo.
Ano po? Pero kung sa labas ka, hindi mo magagawa yan. Kaya nga, napaka-importante po na maranasan natin, sa tahanan ng ating Panginoon, yung kanyang presensya. Dito po natin mararanasan. At pag sinabi pong dwelling yan, dito nananahan yung presensya ng ating Panginoon. At dito natin matatagpuan. Pag-aaralan pa po natin yan mamaya. Kaya sabi ng Psalms chapter 105 verse 4, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Yung face po dito, sa Hebrew words po, pane. Pane refers to the face, countenance, or presence in biblical Hebrew. Bago po tayo magpatuloy, tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Lagi kami magpapasalamat dahil ikaw ay isang mabuting Diyos, tapat na Diyos. Salamat po sa iyong presensya na ipinaranas mo at pararanas mo pa po sa amin, sa kabuuan ng aming pananambahan. Maraming salamat din po, Panginoon Diyos, kung paano po namin na-express sa umagang ito ang aming pagsamba sa inyo. Maraming salamat din po kung paano mo pinahintulutan, Panginoon, na kumilos ang banal na Espiritu sa amin. Alam po namin, Panginoon Diyos, kayo ang makapangyarihan na Diyos na pwede, Panginoon, na magbago sa puso po namin. Panginoon, hayaan mo na kami ay lagi magkaroon ng uhaw, gutom na puso, na Espiritu, Panginoon, upang sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin po namin sa aming bisita ngayon, Panginoon Diyos, hayaan mo na habang napakapakinggan niya, pinakikinggan niya ang iyong makapangyarihang salita, buksan mo ang mata ng kanyang puso, ang mata ng kanyang pangunawa. Ganon din po kaming lahat upang lalo pa naming tanggapin na may kagalakan ang iyong makapangyarihang salita upang ito po ay makapagbigay ng kalakasan sa bawat isa't isa sa amin, kalakasang espiritual. Panginoon, nagdideklara po ako kung Panginoon Diyos ng freedom, ng victory, Panginoon, doon sa mga humihiling, Panginoon Diyos, ng kalayaan sa anumang uri, Panginoon, ng mga bisyo. Droga man ito, Panginoon Diyos, sugal man ito, Panginoon, anumang uri ng kasalanan na ito, let there be freedom, Panginoon. Let there be victory, Panginoon Diyos, sa aming kalagitnaan sa buhay po namin, Panginoon. Panginoon, nagdideklararan po ako, Panginoon, ng kagalingan sa mga may karamdaman. Dahil sinabi mo sa iyong mga salita that by your stripes we are healed. In the mighty name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Itago mo po ako sa inyong likuran at lukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo at ang salita mo ang siyang magiging salita ko. Ang pangalan mo lang ang siyang itataas ko sa likuran ng pulpitong ito, sa bahay-sambahan na ito. Even in our lives, Panginoon, ang pangalan mo lang ang siyang maitatanyag at wala na pong iba. Maraming salamat po sa iyo po lahat ang kapurihan at ang kalwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Psalms 105 verse 4, ulitin ko lang po. Look to the Lord and His strength. Sabi, seek His face always. Yung face po dito, sabi ko nga po kanina, yung Hebrew word po dyan, pane, refers to the face, countenance, or presence in biblical Hebrew. Pane. Dapat panetaya pong pantunan, saliksikan. Ne po, ing presensya na ning Diyos kembieta mo bilang tune mananampalataya kang Kristo. Amen po ba? Naintindihan po nung mga Tagalog? Hindi. Naintindihan po ninyo? Tatagulugin ko po ba? Dapat po, yung pane dito, lagi. Lagi nating hanapin, saliksikin. Ang presensya ng ating Panginoong Hesus kahit nasaan po tayo. Yun po ay NIV version. Look, sabi po yung unang, yung salita dyan. Doon naman po sa ESV, same verse pa rin po. Seek, sabi naman po dyan, seek the Lord and His strength. Seek His presence. Continually. Hanapin mo, saliksikin mo yung kanyang presensya. Saliksikin mo, pane. Sabi po dyan, pane, tuloy-tuloy. Dapat po ganito tayo .
para po maranasan po natin ang presensya ng ating tuloy-tuloy po tayo dapat nagpupuri o hanapin ang kanyang presensya. Hindi lang po yung nandito tayo sa loob ng bahay-sambahan. Hindi lang po yung nasa bahay po tayo. Dapat po kahit saan, pwede po nating hanapin o nasain ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga po dito, makikita natin, dapat para maranasan mo yung presensya, tuloy-tuloy na maranasan mo ang presensya ng ating Panginoon, dapat meron kang intimate relationship sa ating Panginoon. Pag sinabi pong intimate, yung maigting na relasyon mo sa Diyos. Sino po yung nakapanood na dito nung War Room? Napanood po ba ninyo yun? Hindi ba meron siyang kwarto? At doon, meron siyang bulletin board doon, nakadikit po o nakapin po doon lahat ng mga prayer request niya. At doon sa kwartong iyon, doon niya nagagawa ang lahat ng gusto niya. Sumigaw siya, magpuri siya, doon niya nilalabanan, ang kaaway. Doon nagagawa niya, doon sa secret place na yun. Kaya nga, yun po yung dwelling. Dapat tayo po, sa bahay po natin, meron tayong dwelling. Kung madalas po sa atin, wala po tayong mga kwartong maliliit. Pero saan ka ba lagi nagbabasa, nagme-meditate ng salita ng Diyos? Saan ka ba lagi doon nananalangin? At kung merong kabigatan ang iyong kaluluwang espiritu, saan ka pumupunta? Kung saan sa parte ng bahay mo. Yun yung pinaka-dwelling place mo para hanapin mo o maranasan mo ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nga po dito makikita natin, kapag ito yung hinahangad natin, yung presensya ng ating Panginoon, ito po ay nangangailangan o involves po yung karakter ng Diyos. Dapat alam po natin ang karakter ng Diyos. Ano ba yung karakter ng ating Panginoon? Ang karakter po ng ating Panginoon, siya po ay mapagmahal. Mahaba yung kanyang pasensya. Mabuti po siya. Hindi po siya nagtatangi ng tao. Hindi po yung inaalala niya yung mga nagawa po nating mga kasalanan. Tapat po siya. All-powerful po ang Diyos po natin. Dapat alam po natin yung karakter niya. Kaya dito tayo nagdudwell. Kaya kapag nararanasan po natin na mahal tayo, niyayakap po tayo ng ating Panginoon, yung presensya niya, katulad po kanina, damang-dama po natin, hindi ba ang saya-saya sa kalooban po natin? Yung inner being, hindi natin makontrol. Merong lumuluha, hindi mo makontrol. May umiiyak. Iba po kasi yung iyak doon sa luha. Alam po ninyo yung pagdamang-dama mo, ang presensya ng ating Panginoon, lumuluha ka, hindi mo mapigilan yung luha. Pero yung umiiyak napipigilan mo yan eh. Mapipigilan mo yan. Dahil nahihiya ka, makakarinig kay siping ko. Pero kapag punong-puno ka na po ng presensya ng ating Panginoon, yung luha na yan, hindi mo na mapipigilan. Yun po yung kagalakan na nagmumula sa kaloob-looban, yung inner being po natin. Na talagang yung relasyon mo sa Diyos nandoon, yung intimate relationship mo sa ating Panginoon na damang-dama po ninyo. Damang-dama po natin. Kaya ang sabi dito, to seek God's face is to seek His presence. To seek God's face is to seek His presence. Meron pong kanta na kagabi na aking pinagmumunihan ito. Meron pinaalala ang banal na Espiritu. Alam ho ba ninyo yung kantang I Will Come and Bow Down? Yung I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. Ito po yung hinahanap mo natin. There is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Sa presensya po ng ating Panginoon, there is fullness of joy. Ang sarap po nito. To experience the best of God's love by dwelling in His presence because, number one, in His presence there is fullness of joy and
peace. Sa Psalms chapter 16 verse 11, you make known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Saan daw po natin matatagpuan yung fullness of joy? Sa presensya po ng ating Panginoon. Amen po ba? Sino po yung nagnanasa nito? O sino po yung naka-experience na nito? Yung fullness of joy po, yung nasa presensya ka ng ating Panginoon. Damang-dama mo yung ayaw mo nang huminto. Ano po? Kaya para po maranasan natin ang fullness of joy ng ating Panginoon, dapat meron po tayong intimate. Yung buhay po natin sa pananalangin, yung prayer life po natin, dapat po na i-enhance yan. Lagi po natin ginagawa. Kapag sa isang tao, palagi mo po siyang kausap, ano po nangyayari? Nakikilala mo siya. Na kahit doon pa lang siya sa kanto, yung boses niya, alam mo na siya pala yun. Ano po? Sa Diyos, ganyan din po. Kapag lagi po nating kausap ang ating Panginoon, lalong-lalo na po sa kanyang mga salita, nadidiscern po natin kaagad yung mali. Alam natin kaagad yung boses niya. O mali yan. Ano po? At ikaw naman, dahil alam mo yung boses ng Diyos, dahil meron kang intimate relationship sa Kanya, hihinto ka na, alam mo na, susunod ka na sa Kanya. Yan po yung sinasabi po dito na fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Totoo po ito. Kapag nasa iyo ang presensya ng ating Panginoon, yung pleasure, yung kaginhawaan, yung kagalakan, yung kasiyahan, ano po, talagang pangwalang hanggan po yan. Kaya dito mararanasan din po natin yung Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Dito po, yung peace naman po yung ating pag-uusapan. Sino po yung kailangan niya ang peace? Tayo pong lahat, di ba? Ninanasa po natin yung tunay na kapayapaan sa buhay po natin. Ano po? Kaya sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, ano po ang sabi diyan? Very familiar na verse po. Pero kapag binabasa po natin, kasi ito yung parang pinapasadahan lang natin. Kapag nagbabasa po tayo ng mga salita ng Diyos, dapat po dahan-dahan. At hingin po natin yung leading, yung guidance ng Holy Spirit, yung wisdom, yung understanding, para every word po na ating binabasa, tumitimo ito sa ating puso't isipan at nauunawaan po natin. Iba po yung nauunawaan mo sa kaibuturan ng puso mo, sa kaisipan mo. Kaya ito ay damang-dama mo kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Ano po ang sabi diyan? Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Ano po? Kanino daw po natin ipipresent yung ating request? Sa Diyos. Hindi po kay Bombay. Ano po? Hindi po doon sa mga kaibigan natin na alam po natin na matutulungan tayo. Ipipresenta po natin lahat ng ating mga kahilingan, walang iba kung hindi sa ating Panginoong Yesus. Dahil ang ating Diyos po, merong tenga yan. Hindi po katulad ng ibang Diyosan, na merong tenga pero hindi naman nakakarinig. Ang Diyos natin, merong tenga pero nakakarinig po yan. Amen po ba? May mata yan, pero nakikita niya tayo. Merong bibig yan, nakakapagsalita. Merong kamay yan, nakakagawa. Merong paa yan, nakakalakad. Hindi po yan binubuhat. Pagdating ng kalamidad, tayo ang bubuhatin yan. Tayo ang ililigtas niyan. Hindi tayo ang magliligtas doon sa mga ribulto. Hindi po natin minamak ang mga kapatiran, sinasabi lang po natin kung ano ang salita ng Diyos. Basahin po ninyo, magbasa kayo ng salita ng Diyos. Kaya po dito hindi kami nagsasabi na kami lang ang dapat mag-aral, magbasa ng Biblia. Kayo, makinig lang kayo. Tayong lahat, kaya nga po may Bible kayo eh. Kahit nasa cellphone ninyo, mababasa po ninyo yan. Doon na lang sa Ten Commandments, sa Exodus.
Ano po, mababasa po ninyo yan. Kaya ang Diyos po natin, ang ating Panginoong Hesus, sa Kanya lang tayo magpipresenta o ipagkakaloob, sasabihin ang lahat ng mga pangangailangan natin dahil buhay siya. Amen po. Kaya dito makikita po natin na itong Philippians chapter 4 verse 6 na ito po yung tinatawag na antidote o yung pong pangkontra. Ano po? Panglunas. Ano po? Kapag ikaw ay nababalisa, kung ano-ano yung pumapasok sa isip mo, ito po yung gamitin ninyo isa sa mga verse. Napakatindi po nito. Ano ang sabi diyan? In every situation, kahit na nasaan ka, ano man yung sitwasyon mo. Katulad po ng inawit nating kanina. Ano man ang panahon, ano man ang sitwasyon na yan, bumabagyo, tag-init, meron kang karamdaman, nasa hospital ka, dapat mo lang hanapin ang presensya ng Diyos dahil yan ang magbibigay ng kapayapaan sa iyo, sa atin lahat. Amen po ba? Kaya nga kapag atin pong idinudulog ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon, hindi ba nararanasan mo yung kagaanan ng iyong kalooban? Ano po? At nasasabi mo, salamat, Panginoon. Ano po ang sabi pa dyan? Dito, by prayer and petition with thanksgiving. Pag sinabi pong thanksgiving, dito po yung praise. Yung pupurihin mo ang Diyos. Kahit na masakit ang katawan mo, pupurihin mo pa rin ang Diyos. Kahit na anong sitwasyon mo, wala kang pera, pupurihin mo pa rin ang Diyos. Amen po ba? Kahit na nag-aaway pa yung mga nasa kapaligiran mo, pupurihin mo pa rin ang Diyos. Bakit? May kapayapaan ka. Kapag may kapayapaan ka, kahit na magulo sa kapaligiran mo, kahit na nandoon ka sa kalagitnaan ng pagtutunggali o pag-aaway ng mga sabihin po natin, kapamilya mo o mga kaibigan mo, ikaw payapa ka. Kapag nagsalita ka naman, makikinig yan. Dahil may kapayapaan. Hindi ka sasama o hindi ka tutulad doon sa ginagawa nila. Uulitin ko po, meron po ako na-experience. Yung isa nating kapatid, hiniram po yung kanyang kolong-kolong dito sa isa nating kapatid, tapos may kukunin po siya. Pagdating po doon sa isang lugar, liliko po siyang left, hindi niya po napansin. May dumarating po na mabilis ang takbo nitong Hilux na Toyota. Nasagi ngayon. Pagkatapos po ganyan, tinawagan po ako. Nagsama po ako ng kasama ko. Along the road po, habang minamaneho ko po yung aking BMW. Tapos tricycle ko. Hindi po. Tapos tricycle ko. Iingkay, Lord, dinan mo kong kapayapaan at bigyan mo po ako ng mga salitang buhat po sa inyo. Pagdating po namin doon kung saan nangyari po yung aksidente, nag-uusap po sila. Tapos dumating po yung pulis. Nag-uusap po sila nung may-ari po nung sasakyan. Pagkatapos sabi ko nga, good evening po. Ano po ang nangyari? Kasi ganyan. Sa madaling salita po, ang sabi po nung, hindi ko po alam, kasi naguluhan po ako doon Kung yung nakausap ko siya ang may-ari, ang sabi po nila, tito nila, na sige, pag-usapan na lang natin. Sabi niya, tinignan po niya ganyan. Tapos, nag-arrive po siya doon sa 10K. May dumating naman po. May tinawag pa May dumating, tinignan niya po ganyan. Nanong sabi yun? 10K. Hali! Sabi niya. Idang ka na kami, gasgasya mo na, 60,000 niya yan. Lord, nano po kanina ako. Makanano ko pa pong kaya. Kasi may tatas ko presyong kitang ugali na nitang kaya. Po. Kahit karatang-ratang na pong kalati, pero niya karagula kaladwa. Lord, sabi ko, turuanan mo ko po. Alam po ninyo, kapag ang kapayapaan ng Diyos, yung presensya ng ating inuna mo ang ating Panginoon, hindi niya kakalob niya po kung ano yung hinihingi mo.
Lord, nanong salita in sabihan ko. Kain. Kuya ako, akit mo naman po yung sitwasyon na ning kapatad ako. Po makanyan, kaya ako, kayong pinansyal ako. Ay, aliya na, pilit na. Kay. Lumapit po yung pulis. Ay, pastor, nakilala po ako. Tumahimik na po ako. Pagsabi po yung pastor, kasi alam ko na po yan, magkakaroon na ng bias. Natural, iisipin nitong kabila, kakilala ni pastor, sigurado, at hingkay kanya, nana. Po. Umalis na po ako doon sa senaryo. Ang sabi ko po dito sa ating kapatid, pagpunta ninyo sa presinto ka ako, manalangin ka habang papunta kayo doon, at maging mababa ang iyong pananalita, ang tono ng boses mo. Kausapin mo ng may kahinahunan. Sa madaling salita po, kung ano po yung sinabi noong una namin nakausap na 10,000, doon po sila nag-arrive. 10,000 po. At nung matapos po, ang sabi po, nagtanong po yung lalaki. Sabi niya, nano kayo? Sabi niya. Born again kayo? Sabi niya. Opo, tiga Calvary po. Kaya pala nandin pakyat ang kaya na, nanding magsalita kayo, malumanay kayo nga, mapayapa kayo nga, magsalita. Nakita po ninyo yon, napansin po ninyo? Kapag nasa sa atin po ang presensya ng ating Panginoon, hindi pwedeng hindi mahahalata o makikita ng tao yan. Kaya nga po tayo, kahit na meron tayong problema, kung kilala po tayo ng mga kaibigan natin at wala kang problema, brother. Pero abalitan ko, kepalirihan kang makanyan. At kasaya mo pa. Kasi yung presensya ng Diyos nasa sa iyo. Yun ang kapangyarihan. Yun ang wala sa ibang tao. Kaya nga po, dito makikita na, tingnan po natin, ano ba yung pagkakaiba ng kapayapaan sa mundo at sa kapayapaan na naidudulot ng Diyos? Ang kapayapaan po sa mundo, sabi po, ito po ay fragile. Pag fragile po, ano po ang ibig sabihin yan? Madaling mabasag. Masira. At saka ito po ay temporary lamang. Ano pa po yan? Ito po ay nakadepende doon kung anong meron. Meron ka. Kung meron ka sasakyan, payapa ka. Kaya mo payapa, mayabang ka pa. Joke only. May bahay ka, payapa ka. May pera ka, lalo na. Kung DPWH ka, bilyon. Payapa na po. Pero kapayapaan ng mundo yon. Pero ano pong meron sila ngayon? Yun ba yung tunay na kapayapaan? Pero sa Diyos po, ano yung kapayapaan? Ano po yung sinabi dito dito sa binasa po natin, na magpasalamat ka, present your request to God, and the peace of God, that which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ang kapayapaan po na nanggagaling sa Diyos, ito po yung internal. Sa kaloob lang, yung kaluluwa natin, merong kapayapaan yan na, sabi nga po dito, which transcends, yung hindi po natin maunawaan, yung lampas pa doon sa ating pangunawa bilang tao. Yan po yung kapayapaan na kapag nakay Kristo ka, hindi mo talaga ma-i-describe. Kaya nga po internal, unchanging, hindi po nagbabago, at ito po ay rooted sa pananampalataya natin sa mga pangako ng Diyos. Yan po yung peace na meron po tayo. At kahit na po yung nangyayari sa ating kapaligiran, sa atin mismo, sa buhay po natin, meron ka pa rin kapayapaan. Kahit na may karamdaman ka pa, kahit na wala kang pera, kahit na mapuputulang ka na ng ilaw at ng tubig, meron ka pa rin kapayapaan. Amen po. Yan po yung peace which transcends all our understanding. At yan yung magbabantay sa puso't isipan po natin. Yung isa po nating elder, si Brother Bear, nagpatotoo po siya. Tinestify niya po yung doon sa CU niya nung pong Friday. Meron siyang isang CU. Meron silang kailangan na babayaran sa school. Napakalaking halaga.
Tapos itong lalaki, ang sabi niya sa asawa niyang babae, manalangin tayo. Nagpray po sila, pinresenta po nila yung pangangailangan nila sa Diyos. Gabi po yun. Pagkatapos, nahiga na po yung lalaki, natulog na. Itong babae po, yung asawang babae, ang sabi, "Oy, ala kang gawan," sabi niya. "O bala mo, ita pong mag-alala." Ano po? Ang sabi po ng asawang lalaki, wari, hindi ba ipinanalangin na natin yan, ipinigay na natin sa ating Panginoon? Natulog po sila. Alam po ninyo, itong lalaki, merong nangutang po sa kanya. Matagal na panahon. Hindi na niya nga alam eh. Aba, kinabukasan po na magising sila, tinawagan siya. Nagbabayad ngayon. Yung lalaki na yun, yung may utang sa kanya. Alam po ninyo, sobra-sobra pa doon sa babayaran nila. Yan po yung Diyos natin. Dahil yung Diyos natin buhay, may tenga, nakakarinig. Amen. Kaya nga po, lahat ng mga sitwasyon ninyo, lahat ng mga pangangailangan natin, kay Jesus lang natin ibigay. Amen po ba? Kaya yan po yung peace na nanggagaling po sa ating Panginoon. Hindi po katulad ng kapayapaan ng mundo, material lang po. Kapag wala na yung peace. Sa Diyos, ano po, kahit na wala kang pera, meron ka pa rin kapayapaan. Dahil alam mo, ang Diyos mo na pinaniniwalaan mo, ano po, yung kanyang mga pangako, ipagkakaloob niya kung ano ang kailangan mo. Ang kailangan lang po natin, manampalataya. Panghawakan po natin ang kanyang mga pangako. Sa 1 Peter chapter 5 verse 7, "Give all your worries and cares to God, for He cares about you." Give all your, worries. Kung ito po yung worries natin, at ipagkakaloob, Lord, ito po yung mga alalahanin ko, ito po yung mga kailangan ko. Ipinagkakaloob ko na po sa inyo. Amen. Sa palagay po ninyo, ang reaksyon ng Diyos? Tama ba yung ginawa mo? Hiniling mo, pinresenta mo sa Kanya. Pero pagkatapos mo nanalangin, dala-dala mo pa rin. Hindi ba dapat ang gawin po natin? Lord, ito po yung mga alalahanin ko, ito po yung mga pangangailangan ko. Lord, pinagkakaloob ko na po sa inyo. Hindi ho ba ganyan ang gagawin po natin? Bibitawan po natin. Karamihan, kaya hindi po nagkakaroon ng kasagutan yung ating mga panalangin dahil bit pa po natin. Dapat bitawan po natin. Dahil alam po ng Diyos kung ano po yung gagawin niya. Amen po ba? Ito po, when you give your worries and cares to God, be sure you don't take them back. Amen po ba? Katulad po noong kapatid natin yon, nanalangin, natulog ng mahimbing, at kinabukasan, sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Alam po ninyo yon? Hindi na niya naaalala yung may utang sa kanya, pero hindi niya pinanalangin yon. Lord, magbayad na po sana itang ating utang kanako. O kaya po, kayo namang may utang, marunong naman kayo magbayad. Kasi niyan, lapitan niya yan, yung kapatid yung ayan. Flowery yung mga ginamit ninyong mga salita Bayaran ninyo. Para po maging magaan ang inyong kalooban. Pangalawa po, to experience the best of God's love by dwelling in His presence, because in His presence there is rest and transformation. Meron pong kapahingan at merong pagbabago sa presensya ng ating Diyos. Sa Exodus chapter 3 verse 14 to 16, dito po ay kwento ni Moses ito. Noong pong kanyang pinangungunahan ang bansang Israel. Ang sabi po dito, iiklian ko lang po, ang sabi ng ating Panginoon, "O Moses, sige na, punta na kayo doon sa lupang ipinangako ko." Sabi niya po, "Pasasamahan ko kayo sa anghel." Siya ang magpapalayas doon sa mga Canaanites, Amorites, Hittites,
ano po, Perizzites, Hivites, at saka Jebusites. Lahat niyan palalayasin ng anghel ko. Sabi po niya. Pagkatapos dito, siyempre mag-iisip si Moses, bakit kaya yung anghel? Hindi kaya. Bakit hindi si Yahweh ang sumama sa amin? Dahil po matitigas ang ulo ng mga Israelita, ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, baka kung ako ang sasama sa inyo, baka along the way pa lang, baka maubos na kayong lahat sa sobrang tigas ng ulo ng mga Israelita. Ano po? Pero ano po ang sabi ni Moses? Dito po sa verse 33, sabi po, the Lord replied, sabi niya, ang sabi po kasi ni Moses, kung hindi mo rin kami sasamahan, Yahweh, yung presensya mo, ano po? Kung tayo po ang magsasabi nun, Lord, kung hindi mo kami sasamahan, hindi na kami aalis dito. Dito na lang muna kami. Pero ang Diyos, ano po ang sabi niya kay Moses? The Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Totoo po ito, napakasarap po. Na kapag nasa iyo ang presensya ng ating Panginoon, meron kang kapahingahan. Ano po, nawawala lahat ng mga anxiety. Kahit na depressed ka, mawawala yung espiritu ng depression na yan. Ano po, ang kailangan mo lang, yung mamahinga ka sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Kanina po, nadama ba ninyo yung kapahingahan na habang tayo po ay nag-worship sa ating Panginoon? Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, kapag nandito kayo, nandito po tayong lahat, kapag nag-worship, yung time po ng panahon ng pagsamba po, kahit na pangit pangit yung boses mo, umawit ka. Sa Diyos, maganda yan. Dahil binibigay mo yan, pinagkakaloob mo yan sa Diyos. Buksan mo lang yung puso mo at mararanasan mo ang presensya ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Diyos ni Yahweh kay Moses, my presence will go with you and I will give you rest. Yung rest po dito, yung peace, yung tangible na peace, yung damang-dama mo, yung parang nahahawakan mo, nahihipo mo, yung presensya ng ating Panginoon. Kanina po, damang-dama ko, yung presensya ng ating Panginoon. Ano po? Kasama po natin siya. Kaya nga po, sabi ko, Lord, salamat po sa presensya po ninyo. At dito po, makikita rin natin yung protection ng ating Panginoon. Kaya ito yung sinasabi ni Moses, Lord Yahweh, kung hindi mo na rin kami sasamahan, wag na lang, dito na lang muna kami. Pero sinabi ni Yahweh sa kanya, my presence will go with you and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? Ano ang magiging kaibahan namin kung wala ang presensya mo sa amin, Yahweh? Ano ang kakaibahan po natin, pagkakaiba natin, kung ang presensya ng Diyos ay wala po sa atin? Ano ang sasabihin ng mga tao? Kaya yung ibang mga tao po, ay kalupatala mo pala, born again niya yan, kalupataya mo. Bakit? Hindi wala kasi yung presensya ng Panginoon, ng Diyos sa atin o sa inyo. Kaya nasasabi tuloy nila, kalupatala mo pa, ala naman palang penaliwa. Ito yung sinasabi ni Moses, Lord, kung hindi mo sasamaan, kung hindi mo kami sasamaan sa iyong presensya, ano ang pagkakaiba namin sa ibang nasyon? Kailangan po natin na maging kakaiba talaga, peculiar. Nakikita po sa atin bilang mga born again. Tandaan po ninyo, ang born again, hindi po religion, experience ng isang tao na dati ganito siya, masama siya. Ngayon, nung makilala niya ang ating Panginoong Jesus, tinanggap niya bilang kanyang tagapagligtas sa Panginoon ng buhay niya. Binago yung kanyang buhay, nabago yung buhay niya. Ano po?
At ngayon, yung luma niyang pagkatao, hindi na po yun ang pinamumuhay niya kung hindi yung pinagkaloob na bagong buhay ng ating Panginoong Hesus. Kaya doon, makikita mo yung presensya ng ating Panginoon. Paano ka binago? Kanita, palamurayin ni. Magsalita ya mo, umpisa na kayong palmura. Mayari ya kayong palmura. Pero gini, puros nga salita na ng Diyos. At po tandatang niya ini, bakit? Bala mo. Sabi niya, hindi po bala mo eh. Pag dumarating ka, brother, kapag meron kaming nagagawa ng kanya, no? Nang hindi maganda, tutok ng kami. Bala mo po, itang metong kong kasiyo, kanita na po. Kaya friendship, kakain po kami ng pamilya ko. Bababa pa lang po ako sa sasakyan namin. Nakita ko na yan. Pero nung makita niya po ako, sigarilyo, ikit ka eh. Sigarilyo po makanya na kakukakpa na paking kain na, kaya bulsa na, kasi sindi na pa mo. Niyangakit na ako, nabahalo na nung gawa na. Iingkay na. Hanggang bildog na po kayong lele na. Iingkay na. Kaya ba't linob yun? Iingkay na. Pero ako po, kaya po kinondem. Iingkay na. Alam po ninyo, dapat kapag tayo, nasa sa atin ang presensya ng ating Panginoon, na kahit saan tayo pumuntang lugar, sa trabaho po natin, sa school po natin, sa business po natin, dapat yung mga tao nakakakilala sa atin o alam nila na born again tayo, dapat yung presensya po natin nagmamanifest. Yung presensya ng ating Panginoon, nagmamanifest. Yung bang natitigilan sila. Dapat ganun po tayo. Aliwa po itang, hindi na pala eh. Brad, tara na. Mag-wine tamo, na. Wine niya mo, na. Pero 15% yung alcohol na. Dapat alam po natin. Dapat yung presensya po ng Panginoon, alam po ng mga taong ito, na ganong mga pamamaraan, hindi po tayo natutuwa. Amen po ba? Kaya nga, ito po yung sinasabi, meron pong kapahingahan at merong transformation. Dito po sa Exodus, sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17, 18. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to glory, for this comes from the Lord who is the Spirit. Tulad po na sinabi ko, kapag nasa sa iyo ang Espiritu ng Diyos, dapat meron transformation, meron pagbabago. Hindi lang kapahingahan, meron pagbabago na makikita ang tao. Dito po sa pilahan dyan, meron po tayong kapatid. Yung isa po, talagang pag nag-testimony po siya sa CEO natin, dahil matagal na po siyang sinisiran nitong isa nating kapatid, dati papasada, madaling araw hanggang gabi. Talagang pupunuin niya, hahanapin niya po yung kota niya. Dahil ang iniisip niya, yung pag-aaral ng anak niya, yung baon, yung pagkain sa bahay, yung babayarin, lahat po yan. Ito naman ang kapatid po natin na ito, lagi po niyang sinasabi, uname in Diyos. Kaya po dyan, may mababasa kayo, si Keepers, Matthew 6:33, Dumating po yung panahon, itong kapatid po nating ito, talagang binigyan niya po ng importansya kung ano itong sinishare ng ating kapatid na ito. Alam po ninyo yung transformation. Ang sabi niya, Pastor, kapag meron po tayong CEO at saka yung Sabat, nagsasabat po siya, na 5 o'clock pa lang po, umuwi na ako para mag-prepare. Para hindi po ako malate. Kapag ang presensya ng Diyos, ganyan po ang nagagawa niyan. May transformation. Meron pong pagbabago. Bakit? Dahil binigyan niya ng importansya. Isinapuso niya. Yung salita ng Diyos. Kaya yung presensya ng ating nananal. Alam po ninyo ang nangyari. Ngayon, hindi na po siya madaling araw hanggang gabi. Nung minsan nagpintura pa lang siya. Pero nagpupuri siya sa ating Panginoon. Tapos lalabas na siya. Paglabas niya, may sumakay. Sumakay, hinatin niya kung saan pupunta. Pagkababa po, nagbayad yung tao.
nung makita-kita niya po yung ibinayad ng tao, pwede na po siyang umuwi muli at hindi na pumasada. Binigyan siya, no, isa pa lang yon na pasaheros, 700 na po kaagad. Kapag may transformation, mararanasan mo ang blessing ng ating Panginoon. Hindi po sinungaling ang Diyos na katulad ng tao. Lahat ng pangako ng Diyos, gagawin niya po doon sa mga anak niyang tapat sa Kanya. Kaya po dito makikita natin, ito pong sinasabi dito sa 2 Corinthians, nung si Moses naranasan niya po ang presensya ng ating Panginoon habang nagpapastol po siya, ng mga tupa, nakita niya sa mga Sinai po, merong isang halaman doon na nasusunog, pero hindi natutupok. Nilapitan niya. Nung paglapit niya po, ang sabi ni Yahweh sa kanya, Moses, tanggalin mo yung iyong sandals. Siguro noon wala po pong Crocs. Hindi ko po alam kung anong pamagat ng suot niyang sandals. Baka balat yun. Tanggalin mo dahil ang lugar na ito ay banal. At nung bumaba po si Moses, punong-puno po siya ng kalwalatian ng ating Panginoon. Kaya nagtatakip. Pero tayo po, dapat yung kalwalatian po ng Diyos, hindi po natatakpan yan eh. Dapat po nakikita yan sa atin. May ebidensya po kung paano ka binago ng Diyos at kung paano yung presensya ng ating Panginoon sa buhay mo. Pagkausap mo ang isang tao, nabibless siya sa iyo. Hindi siya nadidismaya. Amen po ba? Kaya dapat ito po, yung unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed in the same image. Kaya nga po, may Christ-likeness. No? Tayo habang tumatagal, habang ating pong ninanasa, na tayo po ay maging katulad ng ating Panginoon, dapat nakikita po yan sa atin. Kaya nga, ang sabi diyan, transform into the same image from one degree of glory to another. From glory to glory. He's changing us. Kaya nga po, pwede naman po tayo na maging, banal. Pwede po nating gawin yan. Kaya nga, dito po nakikita natin kapag nasa sa atin ang banal na Espiritu. Marami po sa Bible study ko po. Meron pong bago doon na nag-a-attend. Ang sabi niya, Pastor, last Friday po, dati po akong pumupunta rito sa church. 2 church na po yung aking pinuntahan. Pero hindi ko po nararanasan yung presensya ng Diyos. Noon po na-invite ako dito, sabi niya, sa Calvary, sa church po, sabi niya. Kaya tayo pa mo lalam. Panandaman, nararamdaman na niya yung presensya ng ating Panginoon. Kaya nga po ang sarap, sabi niya, kakaiba po sa inyo. Hindi po kakaiba si Jesus. Talagang kakaiba po. Kapag ito ang ginagawa po natin, yung presensya ng ating Panginoon nasa sa atin, yan po yung asamin po natin. Kaya nga, po yung binibigyan ng emphasis dito? In His presence. In His presence. Nandyan po yung rest, yung transformation, yung peace na hinahanap po natin. Sa Matthew chapter 11 verse 28, ang sabi po dito, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Come to me. Tayo pong lahat na meron pong mga problema. Ano man po yung suliranin ninyo. Ayan po, Ano ang sabi dyan? Lumapit kayo sa akin. Punta kayo sa akin. Sabi po ng Panginoong Yesus. And I will give you rest. Katulad po nung pong halimbawa kanina, kapag pumunta po tayo sa ating Panginoon, pinresenta po natin lahat ng anumang mga problema po yan. Bitawan po natin. At dapat ito pong isip po natin, dapat merong transformation dyan. Yung renewing of our mind. Dapat yung doubt, yung unbelief, dapat hindi na po natin ini-entertain. Amen po. Babalikan ko uli yung mag-asawang nanalangin. Yung lalaki na tulog. Bakit? Kasi yung mindset niya, alam niya
nasasagutin ng Diyos yung kahilingan nila. Kaya payapa siya, nag-rest siya. Di ba? Tama po yung ating pinag-uusapan, yung presensya dapat ng Diyos nasa sa atin. Kahit na po ano ang nangyayari. Kahit na po yung mga nangyayari sa West Philippine Sea, may kapayapaan po tayo dapat. Alam po natin na itong ginagawa ng China sa atin, hindi magtatagumpay yan. Dahil, ano po ang ginagawa natin? Araw-araw sa panalangin po natin, idinudulog po natin yan. At tayo ay pinakikinggan ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya alam po ninyo yung salitang panim. Panim. Ito po yung rest. Dito po makikita natin na ang ating Panginoong Jesus, talagang ang ating Panginoon, lahat po pinrepair na niya eh. Kapag binabasa ko po yung kanyang salita, noon pa man, hindi niya pa na-create ang tao. Nakaprepare na po lahat ng gusto niyang ipadama, iparanas sa atin. Pero ang tao, siya lang po ang humihiwalay. Siya lang yung ayaw niya. Nagtataka po ako, hindi na po ako magbabanggit. Yung mga ibang magulang, kapag yung mga anak nila, halimbawa nag-a-attend, sa mga nagtuturo patungkol sa salita ng Diyos. Nagtataka lang po ako, bakit yung iba, ayaw niya, kapupunta yan. Sarado tamo yan. Palo yun po kanita, nepo. Sarado la. Katoliko. Matetamo nung matetam. Kinita mati. Ingkay. Pero pag gumagawa ng kalokohan naman, tuwang-tuwa naman sila. Kapag gumagawa ng kalokohan yung mga anak nila, nang mga problema sila, hindi nila alam ang gagawin. Bakit sabi ko, Otero kaya paboren makiramdam kay salita na ning Ginoo, renganak da. Nakikita naman nila kung ano yung transformation, kung ano yung pagbabago. Natuturuan po dito kung paano yung mga batang hindi na marunong mag-opo, nagpupo. Yung hindi marunong magmano, nagmamano. Kaya nga po, dito na, sabi ko nga, bakit kaya ganyan ang tao? Wala naman pong kapahamakan o masama sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya po dito, tandaan ninyo, huwag yung tao ang una ninyong iisipin. Ang una po nating isipin kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin, puntahan po ninyo, lapitan ninyo ang ating Panginoong Yesus. At yung sinabi niyang, I will give you rest. Bibigyan niya po kayo talaga ng kapahingahan. Okay. Pangatlo po, to experience the best of God's love by dwelling in His presence, because in His presence there is guidance and protection. Hallelujah. Merong patnubay sa kanyang presensya. Merong proteksyon sa kanyang presensya. Sa Psalms 91 verse 1 to 2, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Ang sarap po, kung babasahin po ninyo yung Psalms 91 na yan, very powerful po na mga salita ng Diyos. He who dwells, siyang nananahan sa sikretong lugar. Katulad po yung war room, yun po yung sikreto niyang lugar. Tayo po, kung ano man yung sikreto po nating lugar na yan, sabi po dyan, of the Most High, sabi niya, He who dwells in the secret place of the Most High, yung pong secret place po natin dito, yung meron po tayong privacy na nagdi-devotion, nananalangin tayo, umiiyak tayo, ipino-pour out po natin kung ano yung laman ng puso po natin, ano yung kabigatan natin sa ating Panginoon. Katulad po dito, nagagawa po natin yan. Dahil ito po yung dwelling place ng Holy Spirit. Dito magawa natin, wala pong magbabawal sa atin sa labas o tatawag ng barangay o ng pulis. Bawalan nga ninyo yung doon.
Yung sa Calvary, wala pong gagawa niyan. Dahil ito yung dwelling place natin. Ano po kung dito natin kinakatagpo ang presensya ng ating Panginoon Jesus, ng banal na Espiritu. Kaya ano po ang sabi diyan? I will say of the Lord, He is my refuge. Kapag ang presensya ng Diyos ay damang-dama mo, nararanasan mo po yung refuge, yung kung saan may kapayapaan, yung protektado ka, damang-dama mo yung proteksyon ng ating Panginoon. My fortress, my God, in Him I will trust. Amen po. Kaya dito po sa Psalms 91 verse 2, ito po yung sinasabing secret place, yung intimate relationship po natin. Yung may privacy po tayo sa ating Father, sa ating Ama, sa ating Panginoong Jesus. Napakasarap po nito. Lalo na po yung pagmadaling araw, tahimik na tahimik, tapos nagising ka. Tapos sabi, tatanong mo, Lord, ano pong pagawa yun? Manalangin ka. Pag nanalangin ka naman, hindi mo alam, 7:00 na pala ng umaga. Bakit? Dahil yung presensya ng ating Panginoon, damang-damam. Alam po ninyo, noong nasa Australia po ako, dahil naging OFW po ako. Pag OFW ka, ang trabaho po ng OFW, maliban doon sa trabaho na kanyang pinasukan po, ikaw yung maglalabas ng damit mo, pagluluto mo yung sarili mo, pakakainin mo yung asikasuhin mo, ikaw. Hindi naman asikasuhin ng mga kasama mo yan, ikaw mismo. Yan po yung buhay ng mga OFW. Kaya kung meron po kayong mga mahal sa buhay na OFW, wag po ninyong tingnan sila ng dollar. Baka hindi po kumakain yan, baka hindi nagmimerienda yan para lang may ipadala. Nakita ko po yan sa mga kasamahan ko doon. Nakita ko po. Balo yun po, minsan ano pa yung kakananda? Ano po yung kinakain? Sardinas. 555. Kasi merong Filipino store doon eh. 5. Hahatiin pa yan. Tanghalian at saka sa gabi. Na para lang may ipadala. Tapos yung nandito naman sa Pilipinas, buhay mayaman. Laging nasa Jollibee, McDo, KFC, nasa SM, nagsa-shopping. Pero yung mahal nila sa buhay doon, gagagane rugukeng pagal. Igay. Nakita ko po yun. Pagkatapos sa kwarto, pag pagod na pagod po ako, pag nararamdaman ko po yung kapaguran, yung parang walang nag-aasikaso, nagmamahal sa akin, alam po ninyo kung ano yung inaawit ko po? Yung hiding place. Alam po niyo, you are my hiding place. You feel my heart. Yun po yung inaawit ko. Paulit-ulit ko po inaawit yan. Tapos lumuluha na lang po ako. Pagkatapos kong inaawit yan, nararamdaman ko po yung kagaanan. Nararamdaman ko po yung guidance ng Panginoon, yung protection ng ating Panginoon. Tapos makakatulog na lang po ako ng mahimbing. Nung minsan po natulog ako, nakikinig po ako ng worship song. Sa presensya po ng ating Panginoon, umaawit po ako. Nagising po ako para umihi. Umaawit pa rin po ako. Hindi ko po mapigilan yung bibig ko. Nasa CR na po ako, umiihi ako, pero umaawit pa rin ako. Sabi ko, Lord, ba't hindi ako makahinto? Sabi ko. Later on, napag-aralan ko po, yung pala yung presensya ng ating Panginoon. Talagang hindi mo mapipigilan hanggang sa pagtulog mo. Yun po yung espiritu, yung kaluluwa natin, yung maigting, yung intimate. Na relasyon mo sa Diyos. Na ang sarap po. Dahil po, uuwi kami 6:00. Magluluto ka, anong oras na po ako makakapagpahinga. Magdi-devotion pa po ako. Madalas nakakatulog po ako hanggang 11, ganyan. Tapos gigising po ng 3:00 para magluto na naman. Aalis kami ng 6:00, susunduin po kami ng ng service namin. Ilang oras lang. Pero kapag nasa iyo ang presensya ng ating Panginoon, yung tulog mo ng 1 oras o 2 oras, parang natulog ka na rin ng 8 oras. Ang sarap ng pakiramdam na ang presensya po ng ating Panginoon ay damang-dama po natin.
Kaya po, ito, totoo po itong sinasabi dito sa Psalms 191 verse 2. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him I will trust. Meron pong mga kwento sa Biblia. Si Daniel po. Si Daniel, nung sakupin po ni Nebuchadnezzar ang Judah, ang Israel, kinuha niya po lahat ng matitipunong mga lalaki. Dinala niya po sa Babylonia. Itong mga matitipuno, si Daniel at saka yung tatlo niyang mga kaibigan, may takot po sa Diyos yan. At kung ano po yung natutunan nila, nagdadasal sila, nananalangin po sila 3 beses sa isang araw, ginagawa pa rin nila nung nasa Babylonia sila. Nagkaroon po namatay po si Nebuchadnezzar, si Darius po ang naging hari, at si Darius pumili po ng mga mangunguna po sa kanilang lugar. Si Daniel po, isa po siya sa napili na maging administrator. 3 po yun, isa siya doon sa administrator. At dito po, lahat ng mga kasamahan niya na may katungkulan po, may inggit po sa kanya. Kaya nga gusto nilang pabagsakin ito. Nag-iisip po sila kung ano yung maibubutas nila kay Daniel. Wala po, yung integrity ni Daniel talagang buo. Matatag po yan. Wala kang maibubutas. Meron po silang nasilip. Yung nananalangin po si Daniel. 3 times. Doon po sa balkonahe. Doon siya nananalangin. Kaya nga itong mga kasamahan niya, gumawa po sila ng kasulatan. Pagkatapos ipinresenta po nila kay Haring Darius. Pwede ba? Sabi niya, doon po sa sulat na yon. For 30 days, wala ang pag-utos po ninyo na wala silang ibang sasabihin na Diyos, maliban lang po sa inyo. Ginawa nilang Diyos si Darius. Si Darius naman, nagustuhan niya, dahil Diyos siya. Ginawa siyang Diyos no? At pirmahan po ninyo. Natural po, hindi ba mayroon tayong kasabihan? Yung naririnig natin, ang utos ng hari ay di nababali po. Hindi na pwedeng bawiin. Kaya nga po, sa madaling salita, binantayan nila si Daniel. At doon nakita nila kung ano ang ginagawa ni Daniel. Nagsumbong sila ngayon kay Darius, mahal na hari, mabuhay ang mahal na hari, sabi pa nila. Mahal na hari, alam po ninyo, yung isa sa mga Hudyo na kinuha ninyong administrator, nananalangin po siya, sabi niya. Pinatawag po ngayon si Daniel. Ano po ang ginawa? Dahil hindi na mabali na ang utos ng hari, kahit na paborito ni Darius, si Daniel, pinatapon po doon sa den of lions. Doon po, lahat yung mga lions na yun, hindi kumakain, hindi nila pinapakain. Pero, ano po ang nangyari doon? Nandun lang si Daniel. Dahil nasa sa kanya ang presensya ng ating Panginoon. Hindi siya ginalaw ng mga lion. Kaya nga si Haring Darius, hindi mapakali, gabi, pinuntahan niya, Daniel, kumusta ka na? Ay, mahal na hari, sabi po niya. Ito po, nagpadala ng anghel, si Yahweh. Tinakpan niya yung mga bibig ng mga leyon. Kaya nga po, kinamagahan, ang ginawa po ni Darius, pinakawalan, inutusan niya na pakawalan na si Daniel. At yung mga gumawa po nung mga kasulatan, pinakuha niya po lahat yon. Pati pamilya po nila, pati mga anak. Sa kwento po kung babasahin ninyo, hinagis po sila doon. Lahat. Nasa ere pa lang, yung mga leon nagsusunggaban na po, sinusunggab na po sila. Bakit? Ang isa pong natutunan ko rin dito, yung standard ng Diyos na naituro po kila Daniel, hindi niya kinompromise. Na natili po na yung pagkauhaw nila sa presensya ng ating Panginoon na natili po yun sa kanilang puso. Kaya po tayo, kahit na anong nangyayari sa atin, manatili po tayo. Hanapin natin, saliksikin natin yung presensya po ng ating Panginoon. Even po yung doon sa kwento po ng mga Magi, yung 3 hari ho ba sila? Hari ba sila? Pantas. Hindi po sila hari. Mga pantas po yan. Yung mga tinatawag po natin na katulad po ni Punong Bayan. Yung nagbabasa sa mga bituin, sa mga araw kung ano pong mangyayari. Kung uulan ba, babagyo ba, Pero mayayaman po yan. Ano po yung hinahanap nila?
yung Savior, si Jesus. Nadaan po sila sa isang lugar. Ano po? At doon, ang sabi na, nakita ng mga tao, hinahanap namin yung hari ng mga hari, yung pinanganak. Ano po? Narinig po. Sino po yung hari noon? Si Herod. Ano po? Ngayon po, tinawag po siya. Tinawag po yung mga Magi. O sige, pag nakita ninyo yung, yung hari, sa niya, balik kayo dito, sabihin ninyo sa akin. Pero umalis na po sila. Nung makita po nila ang ating Panginoong Jesus, hindi po siya bata. 2 years old na po siya. Na po, 2 years old na po ang ating Panginoong Jesus noon. Kaya nga po itong mga Magi na ito, ano yung dala-dala nila para mag-worship po sila? Ano po, mamahaling gold, myrrh and frankincense. Ano po? Yun po yung dala-dala nila. Yung pagsamba po nila sa ating Panginoon. At doon, sa kanila, yung maranasan nila yung presensya ng tagapagligtas. Kaya nga po, dahil yun ang puso po nila, yung guidance, yung protection ng ating Panginoon, ni Yahweh sa kanila. Dahil ito palang hari na ito may balak na pala, papatayin. Hindi ba pinapatay niya? Nagpautos po siya, pinapatay niya lahat ng mga 2 years all below na mga bata. Kaya nga, binalaan na itong mga Magi na ito, wag na kayong bumalik. Dito na kayo dumaan. Kapag ang presensya ng Diyos ay nasa sa atin, hindi po tayo mapapahamak. Nandyan po yung guidance, nandyan po yung protection ng ating Panginoon. Sa Psalms chapter 32, verse 3 to 8, "You are my hiding place. You will protect me from the trouble and surround me with songs of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you." Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nung inaawit ko po yung, "You are my hiding place. You fill my heart." Sabi po, no? Talagang pag inaawit ko po yun, hanggang ngayon pag naaalala ko po, "Lord, pwede pong ibalik ninyo uli yun?" Ibalik po ninyo uli yung damang-dama ko, yung presensya, yung lalo na nung natutulog po ako, tumayo ako para umihi, pero umaawit pa rin ako, ang gaan. Parang lumulutang po ako noon talagang pagkatapos ko natulog na, umaawit pa rin ako. Lord, isto na po ako, pamoy. Ngayon ko naisip, bakit ko pinatigil? Ang sarap ng presensya ng ating Panginoon. Kaya nga po, ito yung naibibigay po sa atin, na kapag ang presensya ng ating Panginoon. Alam po ba ninyo na ang ating Panginoon ay omnipresent? Na tayo po dito na sumasamba ngayon, nandito ang banal na Espiritu. Nandito ang Diyos. Yung nasa San Fernando po, na mga churches na malalaki doon, habang sumasamba rin po sila, nag-worship sa ating Panginoon, nandun din po ang Diyos. Yung nasa Amerika po, nasa Europe, nasa Middle East, na mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesus, kasama din po nila ang presensya ng ating Panginoong Jesus. Yan po yung omnipresent. Omnipresent po yan. Kaya nga po, dito, damang-dama po natin yung tangible presence ng ating Panginoon. Hindi ko po talaga makalimutan kanina. Sabi ko kanina na nasa baba po ako, nagmamadali po ako na umakyat dahil nga yung presensya ng ating Panginoon, yung pa ako po merong humihila na umakyat ka na sa itaas. Pagdating ko po dyan, damang-dama ka na kaagad. Yung bang boses ay bigay na todo po. Nadama po, narinig po ninyo yon? Yung ang lakas. Sabi ko, iba yung boses ka ako. Kaya po dito yung tangible presence na ma-feel po natin sa ating pagsamba sa ating Panginoon. At yung indwelling presence niya po. Yung indwelling presence po dito, ito po dahil ito yung katawan po natin, nasabi po diyan, ito yung templo ng banal na Espiritu. Ito pong katawan po nating, ito yung banal. Ito po yung templo ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin, yan po yung secret place. Secret place doon sa Psalms 91. Kaya nga po, makikita natin na ang sarap, ang sarap na magpuri po sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, ang lahat ng ito, alam po ninyo, hindi po automatic yan.
dapat intentionally po yan. Dapat intention po natin, talagang dinidesire po natin. Ano po, katulad po nung yung katulad kanina, madadama mo ang banal na Espiritu Santo kapag ginawa mo intentionally. Talagang, Lord, purianda ka, umaawit ka kahit na sintonado ka. Kahit wala kang pakialam sa katabi mo. Ano po, talagang pinupuri mo ang ating Panginoon dahil gusto mo na maranasan. Ano po, hindi yung kasi itong kasama ko, itong katabi ko, ganito siya eh. Hindi po, dapat ikaw mismo nagagaling sa puso mo. Ano po? Kaya mararanasan po natin yung best of God's love by dwelling in His presence. Dapat intentionally po yan. Amen po ba? To experience the best of God's love, sabi po, continually pray. Tuloy-tuloy, magpatuloy po tayong nananalangin. Praise, purihin po natin. Lagi natin purihin ang ating Panginoon. Ano man po yung mga nangyayari sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Ano man po yung sitwasyon na yan, purihin pa rin natin ang ating Panginoon. Ano pa po? Worship. Sambahin mo ang Diyos. Sambahin mo siya sa espiritu at katotohanan. Everywhere at all times. Kahit saan, sa lahat ng panahon. Wala pong pinipiling panahon para ikaw ay magpuri o hanapin mo ang presensya ng ating Panginoon. Kahit nasa saan ka, kahit na ano pa ang sitwasyon mo, kahit nandoon ka pa sa loob ng banyo, ano po, pwede mong maranasan ang presensya ng ating Panginoon. Ako po, kapag naliligo ako, ano po, talagang bago pa lang ako pumasok, Lord, itang presensya mo. Pag nagbibihis, Lord, gabayan mo ko po. Alam po niyo, gustong-gusto ng Diyos yun. Kahit sa maliit na bagay, binibigyan mo siya ng importansya. Gusto mo, kahit na doon sa maliit na bagay, yung presensya ng ating Panginoon, damang-dama mo po siya. Amen po ba? Po manyaman yung presensya natin, Ginoo. Sige po, mag-review na tayo. To experience the best of God's love by dwelling in His presence, there is fullness of joy and peace. In His presence, there is rest and transformation. In His presence, there is guidance and protection. Sa presensya po ng ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.